Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin. Humanta! Nako, naghugas kamay na si PBBM, too late. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ng ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin po natin tong si President Bongbong Marcos Jr. Aba, ito po ang balita. Breaking news. Marcos 660 billion, hindi 600, 60 lang mga kababayan. 60 billion na sobrang pondo ibabalik sa PhilHealth mula sa National Treasury. Aba, ito mga kababayan, panoorin po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. I think we can announce that ano rin nung kinuha ng Department of Finance 60 billion na pera ng PhilHealth ay hindi naman nagagamit ay dinalang sa National Coroner. Kahit anong paliwanag na ibigay namin, kahit na anong pakita natin na dumadami ang serbisyo na kinapower. Akala ko sige sasabihin, kahit anong palusot namin. Tapos natatawa, kahit anong palusot namin, nako po. May pangamba pa rin yung tao na baka mapukasan yung mga services. Pinagdagan na natin. Pero siyempre, hindi mo maiwasan yan. Usapan ito, diamond that issues here for people. So you cannot claim them na may pangamba sila na baka sa pagkuha ng 60 billion na dinala nga sa national government ay baka mabawasan ang services. Kahit na napatunayan na namin na hindi mababawasan ang services, siyempre nandun pa rin ang pagkuha. So I'm happy to be able to announce dahil sa ating mga ginagawa, lahat, yung mga savings natin na bago. Akala ko, dahil alam nyo naman yung aming ginagawa, alam po namin yung ginagawa ng administrasyon ito, no? Alam po namin yung ginagawa ng gobyernong ito. Kaliwat ka ng korupsyon, no? Period. Ayun po yun, Mr. President. Di ba? Magaling sa iba't ibang departamento, but mainly from Department of Public Works and Highways, yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth. Ng tao po hindi, dahil gagamitin na natin, nagkaroon na tayo ng savings, gagamitin na natin yan para pagawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth. Niloloko nyo ba kami? Sabi nyo kanina kahit walang 60 billion, lumalawak na yung okay naman yung serbisyo ng PhilHealth. Di ba? Unang-una mga kababayan, sinabi niya kanina na yung kinuha ng Department of Finance from PhilHealth. So, kinuha nyo. Di ba? Bakit nyo ibabalik ngayon? Bakit nyo ibabalik ngayon? Sige nga. Pwede nyo naman pala. Sumigaw-sigaw pa ang taong bayan about dyan sa PhilHealth na yan. Diba? Pwede nyo naman yung pala, isang sabi nyo lang, isang yan ang sinasabi ko sa presidente, mga kabayan. Diba? Kung ano ang sabihin ng presidente, yun ang nasusunod. Like for example nito, mga karibin natin, no? O nagpalakpakan agad sila. Dahil sinabi po ng presidente na ibabalik na po yung 60 billion. Ilalagay na ulit sa PhilHealth. Pero bakit noon? Hindi ka agad nakapag-desisyon na ganyan ang gawin mo. Siguro ko lang, eto pa-opinion lang natin to. May plano po sila dyan sa 60 billion na yan. Baka gusto nyong gawin din sa yung 60 billion na yan, baka gusto nyong mangyari doon sa pondo ng flood control project. Di ba? Kaya eto, naghuhugas kamay lang po kayo actually. Too late na po.
it is very, very too late para gawin nyo pa yan, para makuha nyo yung loob ng taong bayan. No, mas lalong nagagalit ang taong bayan sa inyo. Bakit? Kaya mo naman palang sabihin na ibalik agad. Agad-agad ha? Bakit mo pa pinatagal? Kasi, kung hindi po nagreklamo yung taong bayan about dyan sa PhilHealth na yan, wala na yan. Tunaw na yan. Diba? Nag-ingay ang taong bayan. Tulad sa flood control projects na yan, nag-ingay ang taong bayan. Kaya ito ngayon, diba? Nag-iimbestiga. Ay, takot rin pala kayong maimbestigahan dyan sa PhilHealth, no? Baka dumami pa tuloy ang problema nyo, Mr. President. Kaya buti na lang. Ibalik nyo na lang yan. Di ba? Sa PhilHealth. Kayo namang mga taga PhilHealth, huwag kayong matuwa. Ha? Dahil sa ibinalik na sa inyo yung pondo. Ha? Natutuwa pa kayo. Sa bagay, mabuti na yan kaysa sa wala. Nawala talaga yung pondo ng ano. Diba? Yung expand ng PhilHealth na sinasabi. Ay nako, ang gulo ng gobyernong ito. Diba? Walang paninindigan. Totoo. Wala po silang paninindigan. Bakit? Kinuha, ibinalik. Kinuha, ibinalik mga kababayan. Diba? Nabulilyaso kasi yung plano nila. Nabulilyaso po ang plano nila. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Comment nyo na lang at eto. Pasadahan din po natin ito about sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabi po dito, dahil sa flood control scandal, BSP nilimitahan cash withdrawal sa 500k kada araw. Nako po. Yan ba talagang solusyon? Ang tanong nga ng mga kababayan natin, yan ba ang solusyon para mawala na itong ano na ito? Flood control anomalies na ito? Anong akala nyo sa mga gumagawa ng kalokohan? Nako, kahit 500 lang yung kada araw, no mga kababayan, hindi naman nila withdraw yung buong isang withdrawhan lang, di ba? Siyempre kung 500 kada araw, edi araw-araw kayong mag-withdraw ng 500. Ganon din yon. It is not the solution. So masali lang yata ito sa issue na Bangko Sentral no, para mapag-usapan rin, no? Kumusta na po pala yung pinagbentahan ninyo ng magkano yan yung gold reserve natin? Ilang tonelada yon na ibinenta nila? Kumusta na? Para mapag-usapan tuloy kayo. Bangko Sentral ng Pilipinas, kumusta na yung pinagbentahan, yung sales ng ating gold reserve? Di ba? Ubus na ba? Nagtatanong lang. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Comment nyo na lang. At eto, bago po natin i-play yung video, last po natin pag-usapan itong si Sedanya. Ito, ano rin ito parang baligtad na rin yata ang utak nito. Sabi po ni Sedanya, Sedanya warns rallyist, asking Marcos to resign, benefits Sara Duterte. Diba? Ano ba talagang gusto nyo? Kayong mga makabayan black, no? Akbayan, party list, kayo na Risa Ontiveros. Ano ba talagang gusto nyo? Mayroon tayong namumuno na magnanakaw? Diba? I mean, puro katibalian ang nangyayari sa ating bansa, pero kayo gusto nyong, sige, wag na munang si Marcos. Wag mo munang iparisayin si Marcos kasi si Sara Duterte ang papalit. What kind of thinking it is, mga karibin natin? No? Para ba talaga kayo sa bayan? Or para sa sarili nyo lang? Kaya nga, itong mga bumuboto dito sa akbayan na ito. Magising naman kayo. Please naman. Diba? Magising naman kayo sa inyong pagkakatulog. Diyos ko po. Tingnan nyo itong binoto ninyo. Gustong manatili ang korupsyon sa ating bansa. Yung mga pinaghirapan nyo, gusto niya mawala. Dahil sa ayaw niya lang mag-resign si President Bongbong Marcos Jr. Diba? Anyway, wag na nga natin pag-usapan singiwi. Ma-stress lang kayo mga kababayan, okay? Ito na mga karibin natin, panoorin po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ito
Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang abuso at tangkang cover-up di umano para kay Rimulya. Ibinulgar. Isang anonymous letter mula umano sa miyembro ng Ombudsman Employees Association ang lumalaganap ngayon sa ahensya ng pamahalaan. Target ng reklamo, si Acting Ombudsman Dante Vargas na inakusahang ng aabuso ng mga empleyado at nagtatangkang ipatigil ang mga kaso laban kay Justice Secretary What? Christine Boying Rimulya. Ayon umano sa sumulat, halos 2 dekada na siyang naglilingkod sa ombudsman. Ngunit ngayon lang raw nila naranasan ang ganitong asal. Ever since na na-appoint si Deputy Ombudsman Vargas as acting ombudsman, nagiba na ang lahat. Pinagsisigawan at pinagmumurahan niya ang kung sino man na empleyado na hindi susunod sa kung ano ang gusto niyang mangyari. Pinunto rin ng liham ang umano'y pakikialam ni Vargas sa Records Division para baguhin ang status ng mga kaso. Hindi din namin maintindihan kung bakit parang gagawin ni Acting Ombudsman ang lahat para lang ma-dismiss ang kaso nila. Marami pang mas importante na kaso at mas matagal pa na nakapending na dapat sana'y mauna. Mas mabigat ang akusasyon. Mismong si Vargas raw ang nagsabi na siya'y sinundo mula sa kanyang bahay at dinala sa Malacanang upang tanungin ni Pangulong Marcos kung kaya niyang i-dismiss ang kaso ni Rimulya. Bukod dito, ikinagulat ng mga empleyado na magkaklase sa UP Law si Rimulya at ang asawa ni Vargas. Sa huli, mariing panawagan ng mga empleyado, kung hindi nyo kami tutulungan, sino pa ang aasahan namin na tutulong sa amin? Unquote. Kung ating matatandaan, kamakailan lamang ibinunyag ni Senator Amy Marcos ang tila kagustuhan ni Secretary Boying Rimulya na maging ombudsman. Pinipressure di umano ni Boying Rimulya si Vargas na i-dismiss ang mga kasong inihain sa kanya para maging kwalipikado ito sa pagiging ombudsman. Docketing yung mga ipinafile ng mga reklamo sa Office of the Ombudsman ay nagbibigay paborableng posisyon para dito kay Justice Secretary Boying Rimulya at makakuha ng clearance na isa sa mga requirements para ma-shortlist sa JPC dito sa bakanteng posisyon sa Ombudsman. Opo. Pwedeng paki-cite nyo yung mga particular na instances na ito ay favorable talaga para kay Secretary Rimulya, itong mga ginagawa ni Acting Ombudsman Vargas. Unang-una, yun ngang hindi pagdakit doon sa complaint ko at yung attempted na kakikwento lang ni Attorney Bobe na attempts to undocket. Yung sa akin, sinabi nga, for evaluation. I was in Cebu to organize our People's May Congress. narisip kayo na papel na for evaluation. Hindi, sinabi doon, for evaluation. Kasi nung bumalik sa akin yung complaint, dapat yun may docket na eh. Ganun po. Ang dami ko na pinafile sa ombudsman. Pag-file mo roon sa baba, aakyat. Doon sa second floor, pagbaba doon, may docket number na yun. Then, in the usual, pakikita namin sa media, photo op, may docket number na po yun. Yung final po namin kay against then Speaker Martin Romualdez, ganun po. Yun ang pinaka-latest. Ganun ang procedure. Paglakas namin doon, Anong din speaker? Buhay pa yun. I was operating by remote control. Nasa Cebu ako eh. Sabi ko, ba't walang docket number? Sabi nung staff ko, si Attorney Andrada, for evaluation daw. Sabi ko, hindi. Right? I wrote a letter to them from Cebu, affixed by e-signature. Sinasabi ko, itakit nyo. Ito yung memorandum circular. Alam ko yan. Pag may sinasabi nga na supersede daw. Ito, ganun din. Yun ang din ang the same. Can you imagine? I-supersede mo, fine. Pero ang date daw nung memorandum circular nun, 15. The same day that I filed my complaint. And then ayaw para sa akin eh. I am so flattered. Ngayon, ginagamit ninyo, can you imagine, retroactive for 10 days lang. 10 days! Retroactive. Meron ba naman memorandum circular? 10 days. Invested interest na yung nakadakit yun. You cannot change the rules in midstream, neither can you
change the rules, going back in time. Yun ang ginagamit nila para ma-undakit nga yung kay Attorney Torreon na complaint. So that is one. Number two, eto, plan B nila ito eh. Yung pag-defer ni Kiko Pangilinan to October 16 ba or 19? I cannot recall the exact date, pero October. That is to give them enough time na kung hindi man umubra yung pag-andakit nila, ay to make the case run through its course. I-railroad na naman nila para nung MR ni Senator Aimee at i-dismiss para clean bill of health, so to speak, na naman si Boying Remulla. So, you can see all of these machinations para lamang paboran ng isang tao. Tama yung sinasabi ni Attorney Jimmy, and I think he said it much better than I did. Ano? Hindi dahil ako'y genius, ngunit mas magaling siya sa akin to reduce things to their simplest terms. Kung umpisa pa lang, kita niyo na yung kamay ng Malacanang, and it's not even so hidden at all. Hindi na nga tinatago na isiksik talaga sa bagang ng mga JBC members at may mga kaibigan tayo dyan. Nasusuklam sila kay Boying Remulla. Sinasabi nila, they use that word. Kaya, sila nagbibigay ng impormasyon para mapigil ito. Kasi talagang hindi dapat maging ombudsman si Boying Remulla. Alam naman natin kung bakit isinisiksik nila si Boying Remulla dyan. Kasi si Boying Remulla does not show any compunction. Wala po yung, hindi man niya kinakilibutan. Ha? Talagang shows no hesitation in breaking the law para mapagbigyan lamang yung kagustuhan ng kanyang mga amo at kagustuhan niya. Nakita na namin yan kung paano niya weaponize ang DOJ. Never has the DOJ been so politicized and so weaponized as under the watch of Boying Remulla. So yan mga kababayan, totoo. Yung nangyari nga lang sa kanyang anak, di ba? Masasabi nating na-weaponize talaga yung pagiging DOJ niya, di ba? Kasi hindi naman nakulong yung anak niya. Nahulihan na, di ba? Pero hindi nakulong. For example din, maging ombudsman si Boying Remulla. Politiko po ito. Maraming kilalang mga politiko ito. Di ibig sabihin, pag si Boying Remulla po ang ating ginawang ombudsman, isa lang pong ibig sabihin yan. Pinapayagan po natin na gumawa ng mga kalukuhan itong mga politikong ito. Sapagkat meron na po silang backer, meron na po silang taga-cover up dyan sa ombudsman. Hindi po pwede yun mga kababayan. Kaya dapat talaga, hindi politiko ang maging ombudsman. Nako, nakakahiya po ito kapag si Boying Remulla po ang naging ombudsman. Baka magkaroon na, ngayon pa nga lang, di ba? Ngayon pa nga lang ginagawa na nila sa kaso niya. Di ba? Paano na lang kung maging ombudsman siya? Baka lahat ng may kasong politiko ay maging malaya. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.